Welcome to my channel, Hercam TV. Gabi na po kasi dito sa amin. So, for tonight, or for today, or for this afternoon, ano nga ba yung gusto kong i-share sa inyo? I just want to share something po. It's all about God's Word, something like that. Kung napanood nyo po yung video ko, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi isa po sa pinakang gustong-gusto kong gawin, yung mag-share ng Word of God or the Gospel. Katulad nga po ng sinabi ko before, because I believe that Bible is the basic instruction before leaving earth. So, ngayon po, it's a pleasure to share this topic for tonight sa inyo pong lahat. At masaya po ako na makapag-share po sa inyo. Yan, isa po yan sa kaligayahan ko. At ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayon is all about salvation. It's all about salvation. So, ano nga po ba yung salvation? Sabi po, the gospel is the good news, the message of salvation. It is the greatest manifestation of God's love, the humanity. It is the saving act of grace by God that brought freedom to man through the power of blood of the Lord Jesus on the cross. In Romans 6:23 po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. We all receive wages on how we live our lives because we deserves. Everyone falls short of the glory of God in Romans 3:23. Everyone falls short of the glory of God in Romans 6:23. No one is righteous. No one, even one. Romans 3:10, sabi po sa Romans 3:10, for this reason, we all deserve death. Not just physical death, but separation from God. Yan, lahat po tayo, nararapat lamang po tayong mamatay. But, hindi lamang po itong literal na kamatayan, but that death is the separation to God. Yan. Separation from God. But, because God loves us, dahil mahal po tayo ng Diyos, He gave us a gift. Ayan. Dahil sobrang mahal po tayo ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak. Binigyan niya po tayo ng regalo. Di ba po, kapag sinabi po nating regalo, ano po yung naiisip niyo about gift? Tama po, ang regalo po ay libre, walang bayad. Pag sinabi po nating regalo ay libre, wala pong bayad. So yun po yung binigay sa atin ni Lord na regalo. This gift is something we do not deserve, but is given out of His unconditional love for us. We did not and cannot earn it. Hindi po natin kaya at hindi po natin hindi natin ito makukuha ng ganun-ganun na lang. Hindi natin ito matatrabaho ng ganun-ganun lang. Hindi natin ito kikitahin. Hindi natin ito kikitain, 'di ba? Kahit magtrabaho tayo, yung gift na to na ibibigay ni Lord, hindi natin kayang kitain or swelduhin. This gift is eternal life, buhay na walang hanggan, na kahit saan po tayo pumunta, saan mang sulok ng mundo tayo po pumunta, ay hindi natin mahahanap. At kahit anumang pumpagod ang gawin natin na pagtatrabaho, kahit buong lakas na po natin, buong talino na po natin, ibigay natin, hindi po natin yun ma-earn by that eternal life. Hindi po natin ma-earn sa pamamagitan ng mga ganung bagay. This gift is eternal life, which means experiencing life with God's forever. The eternal life means
experiencing God forever. Experiencing God forever. Yung maranasan mo, maramdaman mo, ma-encounter mo si Lord nang hindi panandalian lang. Hindi ngayon lang, hindi mamaya lang, hindi lang sa isang iglap, kundi itong experience na ito ay forever. Yung po sinasabi nating salvation or kaligtasan. It's a free gift from God. Ito ay regalo na nagmumula sa Panginoon. At ito ay buhay na walang hanggan. And it can start now po. It can start now when you receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Kahit nasaan ka man po ngayon, ano man po ang ginagawa mo, God can search our heart. Yung desire ng puso po natin, hindi po yan nakadepende sa lugar na kinalalagyan mo ngayon. Hindi yan nakadepende sa kung anong ginagawa mo. Dahil ang tinitingnan po ng Panginoon ngayong oras na ito ay ang puso mo. Right now, that salvation and eternal life kayang ibigay sa iyo ng Diyos right now. It's a matter of your decision. Decision lang po ang hinihintay ng Diyos sa iyo. Yung decision mo, yung katotohanan sa puso mo, ang hinihintay sa iyo ng Diyos. Yung totoong paglapit sa Kanya. Yung gusto mo talagang isuko yung buhay mo sa Kanya nang walang halong biro. Ikaw lang ang nakakaalam niyan at ang Panginoon. Actually, yung sikreto mo, kaya mo yung ibigay lahat sa Lord sa Kanya lang. Maniwala ka lang na si Lord ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Hindi siya nanatiling patay dahil siya ay Diyos at ginawa niya yung para sa atin. If you believe that Jesus is Lord and you accept Jesus as your Lord and Savior, then mag-uumpisa na po. Yan na po yung beginning. Yan ang beginning ng relationship mo kay Lord. Yes, kilala natin si Lord. Lagi nating sinasabi, I know Jesus. But many people, marami pong tao na nagsasabi na kilala nila si Jesus. But kilala lang nila si Jesus by words, by name. Jesus per se. Kilala lang. Pero the truth is, paano mo siya nakilala? Gaano mo siya kakilala? Ano si Jesus sa buhay mo? Ano si Jesus sa buhay mo? Kailan mo siya tinatawag? Kailan mo siya kailangan? Hindi ba siya yung priority mo? Pero alam niyo po, tayo, ikaw, priority ka ni Lord. Hinihintay ka lang niya. All human beings need Savior. All human beings needs a Savior. Because life does not work without God. Ako po naniniwala ako, ang buhay na ito ay walang halaga kung wala ang Panginoon. Ang buhay natin ay walang kwenta kung si Kristo ay hindi natin kasama. Kung si Kristo ay hindi natin hahayaang kumilos po sa buhay natin. We need to go back to the Savior who truly loves us. Sin destroys men. Ang kasalanan po ang nagpalayo sa atin. Ulitin ko po, ang kasalanan ay anuman ang iniisip mo, sinasabi, at ginagawa na hindi naayon o kalugod-lugod sa Diyos. Alam po natin kung ano-ano yung mga bagay na yun. At yun po ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon, ang kasalanan. Because from the very start, all of us are sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Jesus is the solution. So dahil po sa kasalanan na yan, si Jesus lamang po ang solusyon. Wala nang iba. Kahit ikaw pa po ang pinakamabait sa buong mundo at hindi si Kristo ang naghahari sa buhay mo, hindi mo alam kung sino si Kristo sa buhay mo, useless po. Dahil ang susi lamang po ay ang Panginoong Jesus. Kasi naniniwala po ako, if you truly loves Jesus, and if Jesus
truly works in your life, everything will follow. Everything will follow. Lahat yan, susunod ng magbabago ang buhay mo, ang sarili mo. Kung totoong isinuko mo na at may takot ka sa Panginoon. Paano po nating masasabing Jesus is the solution? Mababasa po natin yan sa John 14:6. Jesus is our salvation. He paid in full the penalty for our sins on the cross. His work on the cross brought redemption, renewal, and restoration to our lives. Ganun din po makikita natin yan sa Acts o sa Gawa, Acts 4:12. Ano po ang sabi sa Acts 4:12? Babasahin ko po yung sa Gawa 4:12. Ang sabi po dito sa Gawa 4:12, ayan, I'm going to read it po sa Bible na meron ako. Sabi po dito sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, kayo po, kung may Bible po kayo dyan, basahin nyo po kahit ano pa pong version yan. Sa Gawa, Acts, sa English po ay Acts 4:12. Sabi dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sino po yun? Si Jesus Christ lamang po. Tanging ang Kanyang pangalan lamang po ang binigay dito sa daigdig para tayo ay maligtas. Wala na pong iba. Ito pa po, another version. English naman po sa Acts 4:12. Basahin ko po, sabi po dito ay salvation. Ito po, salvation is to be found through Him alone. In all the world, there is no one else whom God has given who can save us. The name of Jesus Christ. Kayo po mismo, mababasa niyo po yan sa inyong Biblia. Wala pong ibang pangalan na ibinigay ang salita ng Diyos o ang Biblia para sa ikaliligtas po nating lahat, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang po. Wala na pong iba. Salvation was made possible through the redemptive work of our Lord Jesus Christ on the cross. He saved us from the eternal death brought by our sins. He destroyed the curses and works of darkness in our lives. We also receive a new life in Christ. In 2 Corinthians 5:17, ito po, kapag tinanggap na po natin si Lord Jesus Christ sa buhay natin, sinuko na po natin yung buhay natin ng totoo, humingi na tayo ng kapatawaran, inalaw na natin si Jesus Christ na mag-work sa buhay natin as our Lord and Savior. Meron po ditong sinasabi, dapat ano daw po ang dapat na mangyari sa atin once na ginawa na po natin yon, accepting Christ. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 5:17. Babasahin ko po sa 2 Korinto 5:17. In English, 2 Corinthians 5:17. Kayo po pwede nyo rin po yung basahin. 2 Corinthians, eto po ang Bible. 2 Corinthians 5:17. Sabi po dito ay, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Uulitin ko po. Kaya't, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, kayo po,
Kung pag narinig niyo po yung word na yun, ano po yung sinasabi nito sa atin? Ano po yung sinasabi nito? Basahin ko po ito sa English. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Ayan. Ayan. 2 Corinthians 5:17. Sabi po dito sa English, sa The Holy Bible English, 2 Corinthians 5:17, sabi po dito ay, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. See? Anyone who is joined to Christ, the new has come, the old has gone. Again, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. See? Pero alam niyo po, hindi naman po agad-agad instant yung pagbabago. Sabi ko nga po kanina, yung changes po na mangyayari lang po yan if totoo sa puso mo, sa buhay mo, hindi ka nagkukunwari sa harapan ng Panginoon. And besides, only God can search your heart. Si Lord lang ang makakaalam kung ano ba yung deep inside, ano ba yung nasa puso mo talaga, kung totoo ba yung desisyon na ginawa mo. Si Lord lang. Yung sinabi dito, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Hindi po yun mangyayari kapag hindi po totoo yung pagsuko natin sa buhay natin sa Panginoon. And the restoration of our lives to its original glory and designs. Makikita po natin yun sa Genesis 1:28. By the power of the blood of Jesus, we are restored spiritually. Our relationship with God is restored personally. Our broken relationship with people are restored as well as our finances. Ayan. Kapag po isinuko po natin lahat sa Panginoon, lahat po yan kayang baguhin ng Diyos. Discovering truths about your new relationship with Christ, the truth in the Bible will help you build a strong relationship or foundation for your relationship with Christ. These truths are, Christ forgave your sin. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14. He made you a child of God. Like yung na-share ko na po ng una. Kapag tinanggap na po natin si Jesus Christ sa buhay natin as Lord at Savior, binigyan niya na po tayo ng karapatang kanyang maging anak. Doon po yun mababasa sa John 1:12. 1:12. Katulad nga po na sinabi ko before, na hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lamang? Yun lamang tumanggap at nakipag-isa kay Kristo ang binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kayo po, basahin niyo po yung John 1:12. At masasabi niyo rin po sa sarili niyo kung ano pong ibig sabihin. When you receive Christ, you become a child of God. Christ came into your life and will never leave you. No matter what situation you may find yourself in or what trial you may be going through, the Lord is always by your side to help you. So kapag nagkaroon na po tayo ng desisyon na kapag i-surrender na po natin yung buhay natin sa Panginoon, Christ began a new life with you. Nag-uumpisa na ang Diyos. Binabago na ng Diyos ang buhay natin. Kapag inalaw na po natin ang Panginoon ang maging sentro ng buhay natin, ayan,
ang Diyos ay kumikilos na sa buhay natin. Bagong buhay. A new life with Christ. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. 2 Corinthians 5:17. Your old nature is gone as He forms you into the person He intended you to become. And lastly, He gave you eternal life. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has in the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Mababasa po natin yan sa unang Juan 5:11-13. Basahin po natin yon sa unang Juan 5. Basahin ko na rin po 1 John 5. 1 John 5:11-13. Yan, sabi po dito 11-13. Sabi po ay, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Opo. So, ang kailangan lang po natin ay to decide. To decide. Ngayon na, ano po yung decision mo? Kung tatanungin ka po, halimbawa, kung sasagutin mo po ang tanong na ito, pag dumating yung punto, why should you enter heaven? Why should enter heaven? What would you say? Kung sasagutin niyo po ang tanong na ito, why should you enter heaven? Ano pong isasagot mo? Bakit, halimbawa, tinanong ka, dumating na po tayo sa point na inaandon, just in case. Bakit kita papapasukin sa langit? Ano pong isasagot natin? So, isipin po natin yan sa buhay natin. Tandaan po natin, lahat po tayo may hangganan ang buhay. Lahat po tayo ay mawawala dito sa mundo. Kung nagtatrabaho po tayo for our future, how about our souls? How about our soul? Kung pinaghahandaan po natin ang future natin, may isa po tayo nakakalimutan na hindi natin napaghahandaan, ang ating kaluluwa. If our life, kung ang buhay po natin ay may destination, yung physical body po natin ay babalik sa alabok. How about our soul? Saan po ito babalik? And I believe, we only have two destinations, the heaven and hell. We only have two destinations. And if you will answer the question, saan po tayo pupunta pag tayo nawala na dito sa mundo ito? And now, if you're willing to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi po ito sapilitan. It's your personal choice. It's your personal choice. Everything is personal. Even the relationship to Jesus Christ is personal. Even the salvation is personal. Hindi po tayo kayang iligtas ng kahit sino man. No religion can save human. No religion can save one soul. No religion. No man can save anyone. Walang sino man po makakasave sa bawat isa, kundi your personal relationship to Christ.
Yun lamang po ang basihan ng lahat. Yung personal na relasyon po natin sa Panginoon. And if you're willing now to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede nyo po akong sabayan or repeat after me sa prayer na babanggitin ko po. Even lihim, kahit sa, alam nyo po si Lord, hindi naman yan tinitingnan kung anong sitwasyon mo, tinitingnan yan yung puso mo. Nasaan ka man ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung simula nung pinag-uusapan natin to, ay dumadating na sa point na nakakapag-decide ka na, ayan, sumabay ka sa prayer na ito. Lord, I accept you. I accept your gift of salvation. I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. I believe that Jesus is the only way and His blood cleanses me and gave me freedom from sins, curses, and works of darkness. I confess my sins and turn away from my wicked ways. I ask you for your forgiveness. Take full control of my life today until forever. In Jesus' name, Amen. Kung sumabay ka po sa panalangin na yun, congratulations po. Alam ko, yung pagtanggap ng isang tao sa ganitong sitwasyon, kita yan ng Panginoon. Kita yan ng Panginoon. And kung totoo, sa puso mo yung ginawa mo, naniniwala ako. Tuwang-tuwa ang Panginoon sa ginawa mo. Libo-libong mga anghel sa langit na nagkakasiyahan dahil sa ginawa mo. And that, binigyan ka na ng Panginoon ng karapatang maging anak na. Ikaw ay anak na ng Diyos. If you truly accept Christ as your Lord and Savior. Tandaan po natin yung John 1:12. Yun lamang nakipag-isa at tumanggap kay Jesus ang binigyan niya ng karapatang maging anak mo. And with that po, thank you so much for your listening and watching my video. Thank you so much, and I pray God will bless you, ilayo ka niya sa anumang uri ng kapahamakan, sakit, sakuna, at anumang uri ng tukso. And God will continue bless you and your family. And I guarantee that God will continuously protect you saan man tayo magpunta, because there is no safest place in this world. The only safe place if we are under God's grace and under God's protection. Thank you so much, and God bless. If you're new to my channel, please comment, like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much.